Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay po, ayan. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Still, ang kabutihan at kadakilaan ng ating Diyos ay hindi po nagmamali. And salamat dahil yung grace ng Panginoon ay sapat sa ating po mga buhay. Amen? Pwede po ba nating sulyapan yung katabi mo and sabihin, kapatid, salamat, naririto ka. Ayan. Kasi kung wala ka dito today, hindi ka namin kasama. Amen. Ayan. Okay. Before I start the message, so kung magpasalamat sa kabutihan ng Lord, because dama at kita ko po kung paano ang Panginoon ay kumilos sa ating pong mga buhay. Hindi man tayo pare-parehas at iba't iba tayo ng mga sitwasyon, but still, God is always been faithful to us. Amen? Even though we're not faithful sa marami pong bagay, pero ang katotohanan, laging tapat ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya pwede ba nating sabihin muli, kapatid, tapat ang Diyos. Amen? Ang kailangan lang po natin ay maging tapat din sa Panginoon. Amen? So, ano man yung ating kalagayan, whatever situation na meron po tayo, muli mga minamahal, tanggapin po natin yung katotohanan at paalala ng Lord, mabuti po ang Diyos. Amen? Hindi man mabuti yung paligid natin, yung kapitbahay natin, kaopisina natin, kaibigan natin, ang kailangan pa rin natin gawin maging tapat pa rin tayo. Amen? Kahit na minsan nalalamangan tayo, nadadaya tayo, but still, kailangan pa rin natin maging tapat dahil meron namang tapat na Diyos. Amen? So yun, salamat sa Lord. Salamat po sa mga beautiful faces na naririto today, sa mga magaganda, gwapo, and kung kayo po ay puyat, inaantok, huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo tatawagin ni Pastor. Meron pong coffee kay Ate Mabel. Mura lang po yan. Pwede po kayong mag-coffee while we are listening the message of the Lord today. Mga galing sa trabaho, pwede po kayong matulog, but please, makinig po tayo ng message. Ayan po, naghahanda na po si Ate Renren ng kape. So salamat, ayan o. Anyway, balik po tayo sa message ng Lord. Today is third Sunday of the month of January, and tayo po ay nasa pangatlong araw o pangatlong linggo. And our topic is about the Bible. And balikan po natin, yung ating pong message ay pinamagatan po, the Bible, the transforming lives from the inside out. Ulitin nga po natin, transforming lives from the inside out. Tingnan po natin yung ating passage. Our passage is matatagpuan po sa aklat po ng Hebrews, chapter 4, verse 12. Pwede po ba tayong lahat, sabay-sabay po tayong magbasa? 1, 2, 3. For the word of God is alive and active, sharpened than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joint and marrow. It's judged the thoughts and the attitude of the heart. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. It is written in the Bible, in the Scripture, matagal na pong panahon at ilang daang taon na po ang nakakalipas. And sabi nga po, the Bible is written by more than 40 authors. Different character, different status, but lumipas man ang mahabang panahon, hindi po nagbago yung mensahe ng ating Panginoon. Amen? And maganda po makita natin at dapat nating tanggapin ang katotohanan, lumipas man ang mahabang panahon, magbago man ang sistema ng mundo, magbago man ang kalagayan ng ating komunidad, even our society, even ang buong bansa o ng buong mundo, the message of the Lord o the message of God ay mananatili at kailanman ay hindi ito magbabago. Amen? Kahit anong mangyari sa atin, ano po ang mangyari sa buhay po natin, hindi po magbabago. I remember, nung ako po ay young at bata pa, I remember during the time sa Quezon, 3 bagay lang naman yung aking pinapangarap. Meron ako laging 3 letter K sa buhay. Una, yung kayamanan.
One of my dream is kailangan kong yumaman. Yan po yung aking pangarap. Gusto ko na ako ay yumaman because lumaki sa hirap. In my younger age, nagsisimula na naman ako magtrabaho. Natututo ng kumita ng pera. Kaya sabi ko, paglaki ko, ay gusto kong maging isang mayaman, kayamanan. And second, sabi ko, hindi lang dapat ako mayaman. Gusto ko din ako ay laging may kalayaan. Maliban dun sa may kayamanan, meron pang kalayaan. Kalayaan na magawa ang lahat ng bagay. And kung ikaw ay mayaman, at kung siyempre dahil mayaman ka, may kalayaan ka, mabili ang lahat ng bagay. Tama? Lagi kong sinasabi sa aking ama, Tay, darating ang panahon ako'y sisikat din. Yun po ang aking pangarap. Gusto kong maging ako'y laging kilala, laging may kasikatan. Pero hindi po yun ang natupad eh. Dahil nung ako po ay tinawag ng Panginoon, isa lang pala yung pinakamahalaga sa buhay. Hindi yung kasikatan, hindi yung kayamanan o yung kalayaan. Isa lang naman ang dapat na meron tayo sa buhay. Ano po yung isa? At ito din ay letter K, Kristo. Amen? Because kung meron kang Christ, meron kang Kristo sa buhay, pwede kang maging mayaman. At kung meron kang Kristo sa buhay, pwede kang maging sikat. Meron kang kasikatan. Kung meron kang Kristo, meron kang kalayaan. At ang pinakamahalaga ay yung kalayaan. Dahil kung tayo ay merong Kristo, tayo ay pinalaya ng Panginoon. Amen? We are free from the bondage of sin. Kaya the scripture, sabi dyan, ano po sabi ng salita ng Panginoon? For the word of God is alive, active, sharpened than any double-edged sword. It penetrates even the dividing soul and spirit, joint and marrow. It judges the thought and the attitude of the heart. So magandang makita natin, mga beloved, mga minamahal kay Kristo, it is very important for us to understand na napakahalaga sa buhay natin yung salita po ng Panginoon. Amen. Because we are now living in a generation na napaka-obsessed doon sa tinatawag na change. Pagbabago. And another thing, we are obsessed about the truth. Ano ang katotohanan? And sometimes, madami nagtatalo kung ano talaga ang tunay at totoo. But sometimes, hindi na natin alam kung ano ang totoo at kung ano ang mali. Because in our generation nowadays, yung mali ay nagiging tama sa paningin ng marami, lalo na kung ito ay ginagawa ng marami. And sometimes it's very confused, lalo na sa panahon po ngayon in the younger generation. Kaya maganda na makita natin, kahit na ang mundo ay magulo, kahit na ang sistema ay nagbabago, but let us dwell on the message of God because the message of the Lord will never change. Amen? Ano sabi po ng Hebrews? God is forever the same yesterday, today, and forever. Magbago man ikaw, magbago man ako, magbago man ang church, magbago man ang society, magbago man ang community, iwan ka man ng mahal mo sa buhay, ang Diyos ay hindi magbabago kailanman. Amen? Yan ang katotohanan. But the Bible teaches us something different yan. Sabi po dito, God begin in His work not from the outside, but from the inside. Amen? The Word of God does not merely inform the mind. So ito ang dapat nating maintindihan. Ang sabi yan, excuse po, it confronts the heart, renew the mind, and transform the lives of everybody. That's why in Hebrews chapter 4, verse 12, sinabi dyan, for the Word of God is living, active. So ibig sabihin, mga kapatid, ang Biblia po ay hindi lamang isang aklat na binabasa. Ito ay buhay na tinig ng Diyos na binabasa tayo. Amen. Ulitin ko po. Mga kapatid, ang Biblia ay hindi lamang aklat na binabasa. Ito ay buhay
na tinig ng Diyos na binabasa tayo. Amen? So dapat nating makita the importance, yung relevance ng salita ng Panginoon. This is not an ordinary book. Amen? Hello? Diba? If you are aware sa mga mahilig magbasa ng konti, diba may mga date po, may mga author, diba may mga forwarded by ganito, and sometimes pag binasa natin yung libro, mayroong mga outdated na, hindi na napapanahon. The Bible, kahit anong translation yan, hindi yan magiging outdated. Amen? Hindi yan magbabago. Hindi yan mawawala. And kahit na ngayon, bagsak ang bentahan ng mga books, the Bible hindi po bumabagsak. Kasi hindi siya nagbabago. The value, yes, mura, but yung pinakang value nito, that is priceless. It changed the lives of everybody. Amen? So, pinapaalala po sa atin. Today, let us see kung paano po or how the Bible transformed the lives from the inside out. Not superficially, not emotionally, but deeply spiritually and lasting. Kaya dapat natin maintindihan na ang Biblia ay hindi lang siya nakatingin dun sa ating pong panglabas. The concern of God is not only from the outside. Pinakamahalaga po yung inside. Because the Word of God transformed believers by penetrating the heart, renewing the mind, and conforming the life into the image of God. Why? Because number one, na dapat nating intindihin at maunawaan una, ano pong sabi dyan? The Word of God penetrates the heart, inner conviction. Kaya totoo yung sinasabi, pag tayo po talaga, di ba? Lahat naman po tayo ay umibig. Tama? Lahat tayo ay nagmamahal. Parang ayaw nyo Diba, Ate Jen? Ate Jen, nung nilagawan ka ba ni Kuya Rudy na penetrate ka agad yung puso mo? Nung nakita mo si Kuya Rudy na may pag-alinglangan? Bakit? Oo, kaya na. Kasi naalala ko, siyempre, nung umibig naman tayo, siyempre, lahat naman ay nagbabago, di ba? Kaya minsan, hindi ako naniniwala na love is blind. Tama? Di ba, te? The lover is blind. Yun ang tama. Kaya huwag yung sabihin sa akin, love is blind. No. The lover is blind dahil ang pag-ibig, hindi kanyang bubulagin. Dapat, nagliliwanag nga Kaya nung nakita mo siya, bulag na bulag ka. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Kalokohan iyan. Kumain ka, kakasakit ka. Baso, di siya nagte-text hindi siya nagchat-chat. Mga ganun po Balikan natin. Ba't ba tayo napunta kagad doon? February pa yun The Word of God penetrates the heart. There is an inner conviction. Kaya sabi ng Hebrews, for the Word of God is living and active, discerning the thoughts and intention of the heart. So, ibig sabihin, the author of Hebrews described that the Word of God as living, not dead letters, but God's active presence. Yung sinabi pong living, not dead letters, but active, but God's active message. Ibig yung presence ng Lord. Pag sinabing active, constantly at work, nagpapatuloy, cutting, reaching the deepest part of our being. Kaya, pag tayo po talaga ay nag-aral, nag-meditate ng scripture, isinabuhay po natin, magkakaroon po talaga ng pagkilos. It will penetrate the heart. It will penetrate the soul. Hindi po magiging living, active, cutting, unless we dwell on the word of the Lord. Kung gusto natin marinig yung talagang, yung tinig ng Diyos, let us go back to the scripture. Lagi may nagsasabi, I mind you and be aware of this, the Lord spoke to me. Pastor, kinausap ako ng Lord. Pastor, the Lord spoke to me. Nagsabi ang Panginoon, may nakita ako. Yes, okay. Ano ang message ng Lord?
Ano sinasabi ng Lord? Bakit hindi nangusap ang Lord sa akin? Let's go back to the scripture. Ano sinasabi ng salita ng Lord? In my dream, nakita ko sa ganito siya, mapapangasawa ko. Talaga? Talaga? Tanungin natin ang scripture. Because the word does not stop at behavior. It reaches motive, desire, and intention. So, ibig sabihin, yung salita po ng Panginoon, hindi lang po siya panglabas. Kaya mahalaga na sinasabi dyan, transforming lives from the inside out. Amen? So, ang concern ng Lord, ang concern ng Bible, is to penetrate yung pinakaloob-loob natin. Kahit anong ganda ng panglabas, kung wasak ang panloob, wasak pa rin yan. Amen? Amen? Do you agree na mas concern ng Lord yung ating pong mga panloob? Kaya nga sabi in the Old Testament, sabi doon, God is not looking doon sa physical appearance ng tao. God is not always looking doon sa physical appearance ng tao. God is always looking inside the heart. Kaya sa mga minamahal kong mga bata, kabataan, huwag lang lagi nating tingnan yung looks. Tingnan natin yung bulsa. Hello. Hindi ka mapapakain ng chocolate niyan habang buhay. Hindi ka mapapakain ng bulaklak niyan habang buhay. Be practical. Sabi ko nga, huwag mo lang liligawan ng anak, ligawan mo yung magulang, dala mo ng sangsakong bigas. Matutuwa ka. Matutuwa sila. Di ba, Kuya Jethro? Yung usapan natin, isang sakong bigas. Pero, kailangan may ulam. Di pwedeng isaing yun. Balikan po natin. Sabi po ng Lord, sabi po ng Panginoon, the word does not stop at behavior. It reaches motives, desire, and intention. So mahalaga na maintindihan natin, okay na yung behavior, but kumusta yung motibo? Kumusta yung desire? Kumusta yung intention? Amen? The Greek word for discerning means to judge, to expose, to evaluate. The Bible acts as spiritual MRI. Alam naman po natin yung MRI, no? Revealing what is hidden. Pinapakita kung ano talaga ang sitwasyon. Amen? Nalalaman. Nauunawaan natin. May sakit ka ba? May nararamdaman ka ba? May bali ka ba? May pilay ka ba? May problema ba? May dugo bang namumuo? And sabi, we may hide sin from people. Yes, we might justify ourselves with the good words, but the word of God or the word of the Lord, ang salita ng Panginoon, exposes what the true condition of the heart before God. Amen. Kaya when we read the scripture, the Lord exposed us. Ini-expose ng Lord. When we read the scripture, pinapakita at pinapaunawa ng Panginoon kung sino tayo sa harapan ng Lord. We're not just reading the scripture. Amen? Ano po sabi dyan? But the word of God, the word of the Lord, ang salita ng Panginoon, exposes the true condition of the heart before God. Kaya sabi ng Jeremiah, ano po sabi ng Jeremiah? The heart is above all things. Madaya, mandaraya ang ating puso. Ngayon, mahal mo, bukas ay pwedeng hindi na. Galit ka, masaya ka, nagbabago. The heart is deceitful above all things. Kaya sabi ni Jesus, mahalaga na tama ang ating puso. Alam natin. But only the Word of God can tell us what is the truth about ourselves. The only the Word of God can tell us the truth about ourselves. No one can judge. Pero ang sabi po dyan, only the Word of God can tell us about the truth kung sino po tayo sa harapan po ng Panginoon. Next slide. Siguro naman alam natin ang salamin, di ba? Lahat naman tayo ay meron sa bahay. And I believe bago tayo pumunta dito kanina, humarap tayo sa ating salamin.
pero hindi na natin alam ang ating mga ayos. A mirror shows dirt on your face, but it cannot wash it away. Tama? Tama. Yung salamin na iyan, pwedeng ipakita kung sino tayo, kung ano tayo, anong itsura natin, at makita yung dumi sa mga mukha natin. But it cannot. Hindi nito pwedeng tanggalin anuman yung dumi na meron tayo. Second, next. Ano pong sabi dyan? Next. An x-ray. Ano pong sabi? An x-ray shows a broken bone. But, hindi nito kailanman pwedeng pagalingin. Tama? Pwede. Pwedeng ipakita at maipapaunawa sa iyo na may bali kang buto. But cannot heal it. Hindi nito mapapagaling kahit anong gawin. Kahit ilang x-ray ang gawin, kung may bali talaga yan. What is the message? But the Word of God does both. Pwedeng gawin ang lahat. Ang salita ng Panginoon ay pwede niyang i-reveal, subalit pwede din niyang pagalingin. Amen. Pwedeng i-reveal ng salita ng Lord who you are. Pwedeng i-reveal ng Lord kung sino ka sa kanyang harapan, kung ano tayo. At pwede rin ng gawin na tayo po ay pagalingin. But the Word of God does both. It revealed our sin, but it lead us to grace and repentance. Pag pinakita ng Diyos na tayo ay may kasalanan, ano ang gagawin ng Lord? Ibabalik niya tayo. Ipapaunawa niya din sa atin na kailangan natin yung pagpapatawad ng Panginoon. Amen. Yes, the Word of God shows us that we are sinner. But ang sabi ng Lord, kung tayo po ay lalapit at hihingi ng tawad sa Panginoon, ano sabi ng Bible? He will forgive us. He will purify us. He will cleanse us. So maganda makita natin, yung mirror, yung x-ray, ipapakita lang niya kung anong condition natin. But the Word of God, hindi lang niya i-reveal. Magagalingin niya tayo. Amen? That's the power of the Word. So ano po ang significance sa panahon natin today? What is the relevance in our situation sa panahon natin? In our generation, we excuse sin as weaknesses. Second, we normalize disobedience. Pangatlo, we redefine holiness. Unahin natin. Number one, we excuse sin as weakness. Pag nagkamali, kahinaan, pag nagkamali, matinding kasalanan. No. Let us everybody understand this. Pag tayo po ay nagkasala, we need to understand una, we're still human. Tama? Hindi po kahinaan na tayo po ay nagkakasala. Ang kahinaan at kawalang hiyaan na tayo ay Kristiyano, tayo ay nananatili saan? Kasalanan. Yes, we're still human. Tayo po ay nagkakamali, nagkakasala, and nobody is perfect. But the point is, you are already Christian. You should live your life with the Lord. At hindi po excuse na tayo ay nagkasala, ganito na ako. At isang maganda na makita natin, the more na tayo pinagkakasala, the more na kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo tatalikod sa Lord. We normalize disobedience. Okay lang, meron naman favor ang Lord. Graceful naman ang Lord. Mabait naman si Lord. Kahit malate ako, nakakaunawa si Lord. Di ba? We redefine holiness. Yung kabanalan, binabago natin. Yung kabutihan, binabago natin. Yung kabaitan ng Diyos, binabago natin. Tandaan po natin, lagi po nating unawain kung ano man ang ginawa natin dito sa lupa. Lagi po yan may kaakibat. There is a consequences. Tandaan po natin, pinaalala ng ating isang hari, ni Solomon, whatever you do, mabuti man o masama, hayag man ulihim, we will
submit. Isasubmit natin sa Lord. Isusuko natin sa Panginoon. Ano pong pinapaalala natin? But the Bible still convict. Without conviction, there is no repentance. Without repentance, there is no transformation. Ulitin ko po. Without conviction, there is no repentance. And without repentance, there is no transformation. Do you remember what happened to Zacchaeus? Ano po nangyari kay Zacchaeus? When Zacchaeus encountered the Lord, ano pong ginawa niya? Hindi lang siya humingi ng tawad. He act. Amen? Nung na-meet ni Zacchaeus ang ating Panginoon, ang sabi niya, Lord, patawad, nagkasala ako. Ano sabi niya? Kung may nadaya ako, ibabalik ko. At hindi lang ibabalik. Ilang ulit. Ilang beses. Diba? That is conviction. At nung nagkaroon ng conviction sa kanyang puso, there is transformation. Ano sabi ni Lord? Today, the salvation has come in this house. Ano pong pinapaalala sa atin? Kung ang Biblia, kung ang Bible po, ay hindi na tayo kinokorek, baka tayo na ang nagkokorek sa Biblia. Kung ang Biblia po ay hindi na tayo nare-review, darating ang panahon, tayo na ang mag-review sa Bible. That is wrong. So dapat, when we read the scripture, nagkakaroon ng conviction, at nagkakaroon ng repentance, at nagkakaroon ng transformation. Pangalawang bagay, ano pong pinapaalala po sa atin? Second, the Bible, the scripture, or the Word of God, renews the mind. Inner transformation. Kanina, ang pinapaunawa po sa atin ay inner conviction. Second, yung tinatawag pong inner transformation. The Bible, the Word of God, renew the mind. Ano pong sabi dyan? Sabi po ng Bible, sabi po ng ating verse, Romans chapter 12, verse 1 and 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Do not. Sabi yan, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind. The word of the Lord, the Bible, the scripture, siya po ay nag-renew ng ating pong mga isip. The best thing na dapat nating unawain, kailangan tayo po ay founded and guided ng salita ng Lord upang maranasan po natin yung renewal. Kasi kung tayo po ay punong-puno ng kaalaman, kaisipan patungkol sa mundong ito, stress. Pero kung salita ng Lord, ano sabi ng Lord? Lahat na nabibigatan, lahat na napapagal, lahat na naguguluhan, ang sabi ni Jesus, come to me, and I will give you rest. Ibig sabihin, kung tayo ay lalapit kay Kristo, makakatagpo tayo ng kapayapaan. Kung tayo ay lalapit sa Lord, makakatagpo tayo ng kapahingaan. Sometimes we need to understand, kailangan lang naman natin talagang lumapit sa Panginoon. Sometimes, iba ang ating nilalapitan. That's why, hindi tayo makaranas ng kapahingaan. Pagod, isip, tulala, hindi alam ang gagawin. Hindi makakain, hindi makatulog. Kasi po mali yung ating pinupuntahan. Sabi po ni Pablo, sabi po dyan, Paul contrasts two forces. Conformation, shaped by the word o ng worldly, passive and conscious. Transformation, changed by God, intentionally and spiritually. So ibig sabihin, maganda maintindihan natin, pag sinabi pong do not conform, huwag tayong sumang-ayon makiisa. Hindi po masama na tayo po'y makisali. But the point is, or the point na dapat nating maintindihan, okay lang na tayo makijoin. Yes, hindi tayo pwede mag-escape because we're still living in this world. Sa mundo pong ito na punong-puno ng makasalanan. But tandaan po natin,
Guys, mga minamahal, you are Christian. You are believers. You are born again. Protect your identity. Kristiyano ako, kailangan kong panindigan yung pagiging Kristiyano. Pwede akong mag-join, pero hindi tayo pwedeng makisama. Understood? Pwede tayong sumali, pero hindi ka pwedeng makisama. Because they are doing things na alam natin na hindi naman tama, gagawin din natin. Kasi nga, we normalize everything kahit na alam natin na hindi tama. Amen? Pero mali. Ano po sinasabi? Ang sabi po dito, this is not a behavior of modification. This is inner renewal that produces outer change. Kaya nga po, ang sinasabi ko kanina, hindi lamang po maganda yung panglabas. The most important thing ay maayos yung ating pong mga panloob. At yun yung ating mga puso. Amen? Paano ba nangyayari? How does God renew the mind? Paano po ba? Sa pamamagitan po ng salita po ng ating Panginoon. Through His words. Sa pamamagitan po ng salita ng Lord, because the Scripture, ang sinasabi po ng Scripture, correct wrong thinking. Yung ating mga maling pag-iisip, pwedeng itama ng salita ng Panginoon. Amen? Replace lies and truth. Shape a biblical worldview. Unahin natin, correct wrong thinking. Sa panahon natin ngayon? Ito, matindi po ito. Ano ang sinasabi ng social media? Ano ang pinapaalala sa atin ng mundo? Lahat naman tayo nanonood ng TV. Ano ang mensahe ng mga telenovela? K-pop. Anong tinuturo sa atin? Pagkain natin. Di ba? Nabago na. Dati, simple lang naman eh. Di ba? Ngayon, ibang-iba na. Di ba? Correct wrong thinking. Replace lies and truth. Maganda naman yung pamamaraan natin. Okay lang na magsinungaling kasi maganda yung purpose ko. Maganda yung layunin ko. Tandaan natin, mali is mali. Excuse. Shape a biblical worldview. The Scripture correct wrong thinking. Replace the lies and truth. Shape a biblical worldview. Bakit? Because sinabi ng Bible, the law of the Lord is perfect. Reviving the soul. Ibig sabihin, sinabi pong the law, yan po ay salita ng Panginoon. The Word of God, yung salita ng Lord is perfect. Walang kulang, walang mali. Reviving the soul. Binabago, it penetrates. Di ba? Kaya nga sabi ng verse, the Word of God is living and active. Reviving the soul. So, talagang, pag minahal po natin yung salita ng Panginoon, makikita natin yung message. I remember 2,000. Sabi ko, nalala ko lang, because bukas, magsisimula pa lang naman po yung buhay ko bukas, because life begins at 40. Hindi nyo ako binabate. Huwag kayong kakain mamaya. Oo. Nalala ko po, I still remember po, nung binigay ko po yung buhay ko sa Panginoon, I still remember because the other week, I visit po yung tita ko. Nag-visit ako sa Indang, and today birthday ng tita ko, anniversary ng cousin ko, wedding anniversary. And sabi ko, kanina, tita, bukas naman yung birthday ko. I remember lang po kanina, nasa likod ako, nagpe-pray ako sa likod. Sabi ko, Lord, paano pala kung di ko binigay yung buhay ko sa'yo? Kung di ko sinuko yung buhay ko sa'yo. I remember po kanina, naiiyak ako kasi sabi ko, grabe. Kasi dami ng pinagdaanan, ang dami pang pagdadaanan. But still, sabi ko, Lord, I remember nung sinuko ko yung buhay ko sa'yo, nag-aalinlangan ako. And that was 2001, nung ako po ay nag-migrate ng Cavite. 2001. And dumating ako dito, 2008, sa Green Gate. 2008,
somewhere 2008 and 2009. And ngayon, praise God, may 3 kaming anak na lalaki, na babae, and wala na pong pang-4. Kaya sa mga nag-request na dapat may anak na lalaki, kayo na lang, okay na kami. Kasi po ang tinatanggap po sa langit ay 3 po ang anak dapat. Bakit po? Kasi Ate Michelle, nakayuko. Kailangan pa ng isa. Kidding aside, 3 po talagang tinatanggap sa langit na anak. That is a biblical. 3 po dapat. Bakit po 3? Tayo po ay Trinitarian. Kaya Ate Beth, kailangan magkaroon ng kapatid si Karil. Hindi siya pwedeng mag-asawa hanggat walang 2 kapatid. Patawa si Karil, mag-aasawa na lang daw si Karil. Huwag lang magkaroon ng kapatid. Why kidding aside po, mamaya ma-front page si Pastor. Biruan lang po namin yun kasi kami magpapastor, ang usapan po ay 3 magkakapatid yung anak. Kaya meron po kaming isang pastor, si Pastor Don, 2 anak, so kailangan pa 3. Ang sabi niya, grabe naman si Sarian yung misis ko, ikaw magbayad. Isa po namin kaibigan, Pastora Dayan, wala pang anak. So sabi niya, lugi ako sa inyo. Anyway po, balikan ko lang po. I remember po, nung binigay ko yung buhay ko kay Kristo, naalala ko lang po, paano kung di ako nag-surrender kay Lord? Yes, of course. Kung di ako nag-surrender kay Lord, syempre, nasa Quezon, isang trabaho, kundi po nasa bilyaran, nasa sabungan. Yan naman po yung buhay ko eh. Laman ako ng bilyaran because my uncle, police, may pasugalan, so nagbabantay. Pag Sabado at Linggo ng gabi, meron pong derby sa amin, malapit yung sabungan, nagtatrabaho po ako doon, nagtitinda ako. Yung sigarilyo, alam ko po yan. Sigarilyo that time, 10 pesos isang stick. Bakit ang mahal? Kasi sabungan, ganun ang pera eh. But I remember, dahil naman din po ako ng kalsada, basag ulo, may inuman, kasali din po ako. Ang iniinom doon, hindi uso yung mga iniinom nyo dito. Mga milk tea, mga kape. Ang iniinom lang doon, simple lang, masaya na ang buhay, may lambanog sa mesa, okay na. Kasi po, produkto ng nyogan, mga niyog, so lambanog ang pinakang produkto. And minsan na ding na barangay, ilang beses ang pinatawag ng barangay, because may tiyuhin akong pulis, walang problema, na ilalabas ka agad. And I remember 2001, nung kinuha na ako ng uncle ko, and I was shocked, because ang sabi niya, okay, pamangkin, mag-e-enroll ka bukas sa seminaryo. Sabi ko, parang mas mahirap doon. Hindi ka pwede sa KABSU. So, I am thinking, and ako po ay proud na proud, because indang ako titira, malapit kami sa KABSU. Sabi ko, yes, mag-aaral ako ng HRM, dahil mahilig ako magluto. Sabi ng tita ko, hindi ang baba ng grades mo. Palakol. Siya po ay English teacher sa Las Piñas National High School. Hindi mo kaya sa KABSU, sayang ang aking pera. Totoo po yan. Hindi yan kwentong kutsero. Sabi ng tito ko, sige, kung ayaw mo sa KABSU, Bible School. So nangyari, kinabukasan, dinala ako sa Bible School and I was so surprised dahil ang mga kaklase ko matatanda pa sa mga magulang ko. Matatanda po talaga. Ang nangyari po, from Indang to Dasma to GMA, bumabiyahe ako. Papasok. Okay, nakatapos ng 2 taon. Okay, uncle, uwi na lang ako ng Tayabas. Walang buhay dito dahil hindi ako magpapastor. Sige, pag umuwi ka, ito yung pwedeng mangyari sa'yo. So, lumipas ang ilang buwan, natagpuan ko po ang World Mission Seminary. Doon po ako dinala. That was 2005. Doon po. And praise God, dahil nakita ko kung hindi ko binigay ang buhay ko sa Panginoon. Una, wala ako sa harap nyo. Pwede po. Baka nasa bilangguan ako sa mga oras na to. Totoo yun.
Dahil talamak sa amin, yung drugs, alam ko na po yan, bata pa lang. Yung marijuana, normal na lang sa amin yan. Bentahan. Kung bakit ko sinasabi in the younger generation, napakahalaga na ang buhay ay maisuko natin kay Kristo. Doon magkakaroon ng direksyon ang ating mga buhay. And of course, kung di ko binigay ang buhay ko, hindi ko nakita si Sister Mira. Hindi niya ako pinakasalan. Tama? Wala kaming 3 anak. Yun ang purpose. Sabi ko sa kanya, nagreklamo siya, pumutok. Okay. Nawala. Sabi ko sa kanya, nagreklamo siya minsan, bakit late ka kasi dumating? So dapat maaga kang dumating para pag edad, malalaki na yung mga bata. Kung maaga akong dumating, baka hindi mo ko pinakasalan, butot balat ako noon. Hindi uso ang bigas. Ito po yun. But anyway, ang gusto ko lang ipinpoint, napakahalaga na maintindihan natin na sa buhay, kailangan natin ng salita ng Diyos. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. Kung wala po ang salita ng Panginoon sa buhay natin, napakahirap. Amen? Ano po dapat nating maintindihan? Today, sa panahon po natin ngayon, today battle is not just a moral. It is mental. Tama? Ang battle ngayon o ang struggle ng mundong itong kasalukuyan, not only in the moral. Di ba? Yes, iilan na lang at bihira na lang yung makikinggan mo, mapapakinggan mo ang mga bata na meron po at opo. And second, wala na talaga yung tradition ng mamano, magbi-bless. Hindi na yan. But the point is, hindi lang naman yung moral, yung mental eh. Yung worldly values, social media philosophy. Yung philosophy yan ng social media. Pag nag-post, yun ang dapat na tama. Yun ang ating sundan, yun ang ating pakinggan. Pag nag-comment ka, kinontra mo, lalabas yung mga keyboard warrior. Yari ka. Di ba? May sumunod pa dyan eh. Pangatlo, ano pong sabi? Relativism and self-centered living. Lahat sila ang tama. All things are valid. Kailangan sila lang ang panalo. Sila lang ang masusunod. But if the word does not shape our thinking, kung ang salita po ng Panginoon ay hindi po babaguhin yung ating kaisipan, ang mundo, siya po ang mag-shape sa ating mga isipan. Amen? Kung ang salita po ng Panginoon, sabi dyan, does shape our thinking, ano po mangyayari? Ang mundo ang magsasaayos ng kaisipan ng mga tao. Kaya, I appeal to you, mga minamahal, it is very important, pakinggan niyo po ito, yung Sunday school na ginagawa po natin. It helped a lot. Amen? Attend po kayo para po makapagtanong, makapag-fellowship, and of course, maintindihan natin yung salita ng Lord. Tingnan niyo po. Question. Sino malakas ang impluwensya sa isip natin ngayon? Ang salita ng Diyos o ang kultura? Sagutin po natin. Sino ang mas malakas ang impluwensya sa isip ng mga tao ngayon? Ang salita ng Diyos o ang kultura? Next ate. Ano po? Sino ang mas malakas ang impluwensya sa isip ng tao ngayon? Ang salita ng Diyos o ang kultura? Diba? Sometimes, pangwakas na nga lang to eh. Sa huli na lang. Pero dapat nating maintindihan, let's go back to the Bible. Balik tayo dun sa pinaka-basic. Panghuli, dito po tayo magwawakas. The Word of God, ano po sabi? The Word of God confirm us to Christ. Yung tinatawag po natin outward fruit
Sabi po ng Bible, 2 Corinthians chapter 3, verse 18, and well all, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image. Transformation is not only eternal. Transformation is not only eternal. It becomes visible. Because the Word of God produces Christ-like character. So na dapat nating maintindihan na yung salita po ng Panginoon, yung salita ng Lord, nagpuproduce po na tayo po'y maging kagaya ni Kristo. Produces Christ-like character. The Word of God shape obedience. Tayo po'y natututong sumunod. And panghuli, ito po'y nagbibigay ng bunga. The Word of God, birth spiritual fruit. Kaya sabi ng Bible, James chapter 1 verse 22, ano pong sabi? Be doer of the word, not a hearer only. So ang pinapaunawa sa atin, hindi lang po tayo tagapakinig ng salita ng Panginoon, kundi dapat tayo po ay tagagawa. Amen? Basahin po natin. Ano pong sabi yan? James 1 chapter 22. Do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. So, ang pinapaalala po sa atin, hindi po tayo tagapakinig lang sa salita ng Lord, kundi tayo po ay tagagawa. Because sabi diyan, kung hindi po natin ginagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Sabi sa ibang translation, we are a liar. Tayo po ay mga sinungaling. The scripture, the goal of scripture is not information, but balikan natin. The goal of the scripture is not information, but that is transformation. Amen. Hindi ka lang ma-inform, hindi lang tayo matuto, hindi lang natin maunawaan. Yes, kailangan natin magkaroon ng information. Maintindihan natin kung paano at sino at kung ano yung mensahe ng Lord. But for us to understand, hindi lang full of information, but transformation. Aanhin natin na puno-puno tayo ng knowledge, pero hindi natin kayang i-apply sa ating po mga buhay. The goal of the scripture is not to inform us. The goal of the scripture is to transform. Amen? Ano pong ginagawa sa atin? We do not read the Bible merely to gain knowledge. Hindi lang po. Tandaan natin. Excuse mo. Hindi lang tayo para makakuha ng knowledge. Para may panlaban tayo pag tayo nakipag-debate, to win arguments, para pag tayo may kausap, tayo ang laging bida, tayo ang laging panalo. No. Ano po sabi niyan? Affair spiritual. Dahil para maintindihan na napaka-spiritual ng taong ito. No. We read the Bible to become Christ-like. Amen. Hindi natin binabasa ang salita ng Lord to gain knowledge, to win arguments, to appear spiritual. But we read the Bible to become like Christ. Tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen? We're not reading the scripture para ma-inform ka ng mga knowledges. Tandaan po natin, the first goal na dapat nating maintindihan, tayo po ay ma-transform yung ating buhay kay Kristo. Amen? So ano po pinapaunawa sa atin? Ano po yung significance today? In the last days, the world is watching the church. Christianity is often judged by its fruit. Totoo yan. A Bible does not change how we live. It's a Bible that has yet not been obeyed. Hindi sapat na tayo po ay nakikinig lamang. Tandaan po natin yan. Hindi sapat ang nakikinig lamang. Ang tunay na pagbabago ay makikita sa pamumuhay natin kasama ang Diyos. Amen? Kahit anong gawin natin, kung tayo po ay nakikinig lang, pasok lang dito, if we will not apply sa ating pong mga buhay, wala pong mangyayari. Hindi sapat na nakikinig lamang tayo.
ang tunay na pagbabago ay makikita sa ating pong pamumuhay. Ano po ang paalala sa atin? My beloved church, the Bible is not just to be admired, not just to be quoted, but to obey. Hindi lang para meron tayong maipakita, meron lang tayong mga memory verse, no. Beloved church, the Bible is not just to be admired, not just to be quoted, but to obey. Sundin po natin. It convicts the heart, it's renew the mind, it transform the life. Tatlong bagay. Ano pong pinapaunawa sa atin? Conviction ng ating pong mga puso. Nire-renew yung ating isip. Tinatransform yung ating pong mga buhay. Ano pong sabi? Psalms chapter 19, 119, verse 105. Your word is a lamp unto my and a light unto my. As we continue this Bible month, tandaan po natin, let us this. Lord, do not just read your word. Let your word read us, change us, and shape us. Ang lagi nating tanong at lagi nating unawaan, hindi lang natin mabasa. Let your word read us, change us, and shape us. So ano pinaka-message? Let us go back to the Word of God. Lagi ko pong sinasabi, there is no other tool, there is no other way para po tayo ma-educate, para po tayo ma-transform, para po ma-renew yung ating mind. That's only the Scripture. Last, kilala po natin si Joshua. Ano po ang storya ng buhay ni Joshua? Siya po yung kapalit ni Moises. And mamamatay na po si Moises, kailangan po ng papalit na magiging leader. At yung leader na yon, siya po yung maghahari o mangunguna para po pangunahan ng isang hukbo. And I remember, when Joshua, siya po ang papalit, ang sinabi lang ng Panginoon o ni Yahweh. Ano po sabi ni Yahweh? Do not neglect. Do not depart from your mouth. Meditate day and night. Ang binigay po ni Yahweh ay ang salita po ng Panginoon. I remember, si Joshua po ay makikipagdigma, makikipagpatayan, makikipaggera. Hindi po binigay ni Yahweh o ni Moises yung tabak, sandata o panangga. Ang binigay po ay ang salita ng Panginoon. Ang sabi po, do not depart from your mouth. Meditate day and night. May sumunod. Ano po sabi? You will. Ano po sabi? Magtatagumpay ka. Prosperous and successful. Wow. Beloved, mga minamahal, isa pong kaparaanan para po tayo magtagumpay. Let's go back to the Scripture. Let's go back to the Word of God. Let's go back to the written Word of the Lord. Amen. If we want success, kung gusto natin ng tagumpay, balik tayo sa salita ng Lord. There is no other way para po maging tagumpay. Ano ang definition sa panahon ngayon ng success? Dapat meron kang natapos, may kayamanan, may pera, may ari-arian, may sasakyan. Pero sa Panginoon, ang lahat po ng iyan is useless. Wala yan. Kung wala tayo kay Kristo, wala tayo. Di ba? Pag tayo'y namatay, wala tayong madadala kundi yung ating sarili. Amen. Ano pong gagawin natin? Let's go back to the Scripture. If we want success, balik tayo sa Lord. If we want victory, balik tayo sa Lord. Kung gusto natin matupad yung ating mga pangarap, balik tayo sa salita po ng Panginoon. Amen? Ano pong pinapaalala sa atin? Tatlong bagay. Una, the first, ano pong pinapaalala sa atin? The Word of God penetrates the heart. There is an inner conviction. Second, the Word of God renew the mind. There is an inner transformation. And last,
Ano pinapaalala sa atin? The Word of God conform us to Christ. That is outward fruit. Nagkakaroon ng bunga kung tayo po ay nakay Kristo. The Word of God produce Christ-like character. So let us stand. Tayo po'y manalangin. Mga minamahal kay Kristo, mga kapatid sa pananampalataya, ilang daang taon na po ang lumipas nang nalimbag ang salita po ng Panginoon. Madami na pong dumaan, and ilang saling lengguwahe na po meron ang salita po ng Panginoon. And most especially today, sa panahon po natin ngayon, kahit nasaan ka, you can meditate, you can read, you can study the Word of God. But the question is, gaano natin kamahal ang Panginoon? If we love the Lord, we also love His written scripture. Amen? Amen. Mahal natin si Lord, pero kung mahal natin si Lord, we have also a time to often to read, meditate, and study the Word of God. Amen? Sunday is not enough. I tell you. Please be mindful. Sunday is not enough para po tayo ay mapid. How about your Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday? Isama na natin ang Sabado. Napipid pa ba tayo ng salita ng Panginoon? Kasi if you want to grow spiritually, you have a counterpart. Amen? You must study the Word of God. Kaya nga po ang church nagpo-promote, there's a Bible study, discipleship, Sunday school, fellowship, in order for us na tayo po ay mapuno, mapagpala. And the Lord used a servant, leaders, manggagawa ng Panginoon para po maipakalat yung salita ng Panginoon. And we must be thankful in our church because the Lord provide a Sunday school teacher. Amen? Para po ibahagi yung salita ng Panginoon. Kaya mga minamahal, if we love the Lord, we also love His written scripture. Amen? Mahal natin sa Lord. Yes, walang duda, walang bahid ng pagdududa. But kung mahal po natin si Lord, mahalin din natin yung salita ng Panginoon. Amen? That is one of the basic na dapat nating intindihin. Yes, you are Christian, and we are Christian, and one of the manifestations that we love the Lord, ay mahalin din natin ang salita ng Panginoon. Because if we love the Lord at mahal natin ang salita ng Lord, we will edify. We will grow in our Christian life because nandun yung pag-aaral natin. Huwag nating sayangin na lumipas ang araw, lumipas ang buwan, na hindi man lang tayo nakapag-open ng salita ng Panginoon. And we're still waiting to someone na mag-share. We're waiting to someone to speak. We're waiting to someone na magbahagi ng salita ng Lord. Guys, mga minamahal, the Lord give us wisdom. The Lord give us knowledge. The Lord give us understanding. Lahat po yan ay galing sa Panginoon. If we come to the Lord, He will open the light para makita natin yung katotohanan ng Kanya pong salita. Amen? Let's go back to the scripture. Especially, once natatayo ka sa unahan, once na maglilid ka ng gawain, magpapaawit ka, tutugtog ka, magbaon ka ng bala, magbaon ka ng weapon, magbaon ka ng salita ng Lord. Amen? It is very shameful sa harapan po ng Lord na ginagamit ka ng Lord pero hindi ka nagpapaayos. Amen? So let's go back to the scripture. Let's give more importance. Nabibigyan nga natin ng panahon
yung mga bagay na walang kwenta-kwenta. Sinasayang natin ang ating oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. And yet, nakita natin how faithful is our God despite dun sa pagiging disobedience natin. Amen? Ganon kabuti ang Lord. But wag nating gawing lisensya na mabuti ang Diyos. Wag nating gawing lisensya na God is faithful. God is gracious. God is loving. God is forgiving God. Nauunawaan niya ako. Naiintindihan niya ako. Alam ng Diyos ang ginagawa ko. Yes, kapatid, tama ang lahat ng yan. Pero wag mong hintayin na dumating pa ang panahon na magsasuffer ka bago ka lumapit sa Lord. Because hindi pababayaan ng Diyos. Hindi hahayaan ng Diyos. Because God will allow suffering in order for us na mas maintindihan natin na mas may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sometimes, ina-allow ng Lord ang paghihirap. Yes. Ina-allow po ng Lord yung suffering in order for us na maintindihan natin mas maganda yung plano ng Diyos. Yes. God allowed delays. Totoo yan. Ina-allow ng Lord yung mga delays sa buhay natin dahil may time frame ang Lord sa buhay mo. Amen? May time frame. May proseso ang Diyos. Kapatid, kung hindi mo time ngayon, maybe tomorrow. Kung hindi mo time bukas, maybe next month. Kung hindi mo time next month, maybe next week, next year, gagawin ng Lord na abundant yung buhay mo. What we need is to trust the Lord. And let's go back to the scripture. Amen? We want the church to grow. Amen. Tama? Mga minamahal, we want the church to grow. Yes. And we want everybody to grow spiritually. But let us go back to the scripture. Balik tayo. Dahil kailanman ang salita ng Panginoon, kapatid, ay hindi pwedeng magkamali sa iyo. Yan ang dapat mong tandaan. The church, the ministry, everybody here, pwede tayo magkamali. Ako, pwede akong magkamali. But the scripture, kailanman, hindi siya pwede magkamali. Amen. Kasi sabi ng Lord, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Yung salita ng Panginoon ay tama at kompleto, sapat. Wala na pong kulang. It's reviving the soul. Sabi ng Hebrews, it penetrates the dividing soul. If we want na maramdaman po natin yung sinasabi ng salita ng Lord, yung nagpe-penetrate sa buhay po natin, let's allow the Word of God to dwell in our heart. Hayaan natin na kumilos ang salita ng Lord sa tulong ng banal na Espiritu na ma-penetrate ang buhay mo. Amen? Kung bakit walang transformation, hindi natin hinahayaan na pumasok sa buhay natin ang salita ng Diyos. Because sabi ng Bible, living in active. Buhay. Totoo. May ginagawa. There is a power. May kapangyarihan po ang salita ng Lord. Tandaan po natin. The church, wala pong kapangyarihan at authority ang iglesia to change the lives of everybody. Even ako. But the scripture has the power to change the lives of everybody. Amen? Palapakan natin ang Lord. Amen. Hallelujah. Let's pray. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you. Thank you, Lord, dahil meron kaming salita. Meron kaming Bible, may scripture, na kung saan ay pwede po namin pagdilay-nilayan, pagbulay-bulayan, pag-aralan. Salamat, Lord, dahil napakapalad namin. We're blessed dahil isa kami sa mga pinili, tinawag po upang maging bahagi ng inyong pong kawan. Lord, I pray for these people, mula sa mga bata hanggang sa mga tatay at nanay
this people, this congregation, Panginoon. Continue to bless this church, Panginoon, na patuloy po namin maranasan ang inyong pong biyaya. At hayaan mo, Lord, na magkaroon kami ng tunay na pagnanasa sa inyong pong mga salita. Nawa, Lord, hindi lang po namin binabasa, kundi magkaroon kami ng pagkaunawa na magkaroon ng pagbabago ang aming pong mga buhay. Not only today, hindi lang po bukas, hindi lang po sa susunod na mga araw, but a lifetime. Every day ng aming pong buhay, matutunan po namin na isa pamuhay ang inyong pong mga salita. Because, sabi mo, Panginoon, in James, hindi kami tagapakinig lamang, kundi kami ay tagagawa ng inyong pong mga salita. Ama, salamat sa inyong pong paalala, salamat sa kapangyarihan ng inyong pong salita. Nawa, Lord, sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod, maranasan po namin ang patuloy mo pong biyaya. Muli, Ama, pagpalain mo ang kabuuan ng aming iglesia. Pagpalain mo ang mga gawain, lalo na po yung mga anak mo, na patuloy mo, O Diyos, ginagamit upang ang iglesyang ito'y makapagpatuloy. Pagpalain ang kanilang buhay, gamitin ang kanilang buhay, gamitin ang mga buhay ng bawat isa sa ikalalago pa ng iglesyang ito. Nasaan man sila, nawa, Lord, ang buhay po nila ay patuloy na maging pagpapala. And whatever struggle na meron po kami, hindi po ito hadlang para hindi kami makapagpatuloy. Gamitin po, Diyos, yung mga difficulties, mga struggle namin, mga trials, mga problem namin na maging tuntungan ng aming pong pag-unlad sa aming pong pananampalataya. At higit sa lahat, patuloy mong iparanas ang inyong pong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Muli, O Diyos, salamat sa inyong pong pag-ibig, salamat sa inyong pong pangunawa, lalo na, O Diyos, sa inyong pong mga salita. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na meron pong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpak po natin ang Lord. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.